What's up mga tol? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Sa ngayon po, balik bundok na po kami. Pero sa ngayon ay nag-aantay pa po ako sa aking mga ibang kasama. At si Dads at si Raymart ay nandito na po. Pero maya-maya siguro aakyat na kami para matupad po namin yung pangako namin kay Dave po na mahanap po namin ang kaniyang mag-ina sa lalong madaling panahon. Naway pag-pray nyo po tol, sana makita na namin yung mag-ina ni Dave para naman po maligtas namin sila at makabawi ako sa kanila. At sa lahat po ng mga supporters na patuloy na nanonood, naway patuloy nyo sanang suportahan ang aking YouTube channel at naway pagpalain sana kayo ng ating Panginoong Diyos. At ngayon mga tol, habang naghihintay pa ako kay Buds at sa iba ng naming kasamahan, papahinga muna tayo dito. Dito ako sa ilalim po ng puno na yun. Dito lang malapit sa yung may bahay dito, malapit lang sa daan. Pero medyo malayo pa ito sa bundok mga tol. Mga almost 12 kilometer pa bago kami makarating doon sa kagubatan, doon sa bundok na kung saan dinala yung mag-ina ni Dave. Pero hindi pa namin po tiyak kung nandoon po ba talaga. Ay nako, sobrang napakasarap ng dito, klima. Mainit naman pero hindi naman masyadong So nasa ilalim ako ng punong kahoy. So relax muna tayo dito mga tol. So abangan nyo na lang yung pag-upload namin ng videos. Anong oras kami magsimula, kasi si Buds ay nilalakad pa, magbili ata siguro ng pagkain para may makain kami doon sa kagubatan. Hanggat sa ilang araw lang pagkain namin doon. Pero pagsikapan po namin mga tol na mahanap namin yung mag-ina at yung anak ni Dave po. Pero hindi po namin alam kung ano mang masagupa namin. Hindi namin kasi alam kung anong nakaabang na mga kaganapan o anong mangyayari sa amin. Ang sa amin lang ngayon ay talagang kukunin talaga namin yung mag-ina ni Dave. Sakaling andun pa sila, naway pag-pray nyo na lang po na mailigtas kami sa anong pong uri ng kapahamakan. At sa inyo rin, naway sumasa inyo pa rin ng pagpapala at ingatan din kayo ng ating Panginoong Diyos. So sa ngayon mga tol, magmamasid lang muna kami bago kami aakyat sa bundok. Kasi talagang doble ingat talaga itong gagawin namin dito. Kasi di namin matiyak kung ano ang mangyayari. Kasi napaka-critical kasi itong gagawin namin mission dito sa bundok. Pero bago yon mga tol, siguro diba siguro depende na yun kay Buds at kay Raymart kung anong plano nila. Kasi narinig ko kanina na ibanggit nila yun si Lolo Ambo. May hisilingin daw po sila na manghingi sila ng protection sa amin dalawa ni Dave. Siguro magpabasbas pa siguro kami kay Lolo Ambo. Yun siguro ang plano ni Buds para naman
mabigyan kaming dalawa ni Dib ng kapangyarihan para naman makatulong kami, dahil yung mga kalaban po namin ay ano po, hindi po sila basta-basta, malalakas din sila, may mga kapangyarihan daw yung mga kalaban. Pero sa akin lang naman, may kakayahan din naman akong makipaglaban, pero sa ganung paraan lang naman ay makatulong din ako sa kanila. Pero hindi ko po alam kung kakayanin ko po, kasi may mga kapangyarihan daw yung mga bandido yun. Pero dapat siguro kung mabigyan ni Lolo Ambo kaming dalawa ni Dib ng paragdagang lakas para may panlaban naman kami sa mga bandido yun, kung sakaling masasagupan namin sila. Pero sana naway maiwasan namin sila kapag hindi inaasahan, hindi talaga maiwasan, baka makita nila kami kaagad, talagang mapapasubo po tayo na lumaban. Pero gagawin ko naman ang lahat hanggat may lakas pa ako, hanggat kaya ko pa, pagsisikapan ko para lang makatulong sa kanila at makabawi rin sa kanilang mga ginagawa sa akin, mga kabutihan ng ginagawa nila, pagtitiis nila sa akin, ay may maisukli naman ako sa kanila. Napakalakas ng hangin, kasi ano mga tol, itong araw na ito talaga yung target ni Buds na makaakyat kami sa bundok ng yung tawag na bundok na yun, target siguro nila na bundok. So malapit lang naman daw dito yung tawag ng bundok na yun. Hindi naman daw aabot ng isang araw kung magmotorsiklo lang daw, pero kung lalakarin siguro aabot siguro yun. Sa mga tol, ang hiling ko lang po sa inyo na ay ipag-pray nyo po kami para naman sa ganung paraan mailayo po kami sa anumang pong mga kapahamakan o ano bang datna namin doon, ay iligtas nawa namin yung pamilya ni Dib po. Pero tanging si Dib lang po yung nakakaalam sa mga daanan pwede naming daanan. Pero sa sakali mang kasagupa kami ng mga kalaban, yun na yun, katulad sa sinabi ko kanina, dapat nga may aglay kasi kaming kapangyarihan galing kay Lolo Ambo. Pero sa ngayong araw na to, paghandaan pa siguro namin bago kami makarating kay Lolo Ambo, kasi ano pa si Bad siguro, nilalakad niya ngayon is naghahanap pa siguro yun ng pang-alay ka Lolo Ambo bilang pasasalamat, para na may mabigyan kami ng tanging kalakasan na pwede namin gamitin sa mga taong mga kalaban namin, mga masasamang grupo o bandido. Mamayang gabi siguro, kung makabalik na yun si Buds dito sa nagtambayan namin, kasi dito kasi kami lahat nagpapahinga bago kami akyat ng bundok, yung area na
kung saan dinala yung ano, mag-ina ni Dave. Pero hindi pa po namin tiyak kung yung lugar na yun ay nandun ba. Siguro ano pa kami, yung tawag na, sana makakuha kami ng impormasyon. Mamayang gabi mga tol, yun na siguro yung time para lapitan namin si Lolo Ambo para naman mabigyan kami ng kinakailangan namin. Ay nako. So mga tol, pahinga muna tayo habang wala pa sila. Ito, may dala akong duyan para naman makapag-relax. Ito lang yung duyan na ginagamit namin kapag nandun kami sa kagubatan. Ito lang yung hinihigaan namin. Yung iba hindi nakadala ng duyan, nakahiga lang sa lalim ng punong kahoy. Kaya gagawa sila ng ano, kahigaan nila, yung mga kasama namin. Pero pag may mga duyan naman silang dala, talagang makapagpahinga sila ng maayos po. Pero sa itong lugar na po ito mga idol, ano pa ito, marami pang mga tao dito. Iwan ko lang kung anong oras, kung tama yung pagkakarinig ko kanina, yung narinig ko sa mga kasamahan ko, mga 12 hours daw bago kami makarating dito, kapag makarating kami doon kapag magmumotor kami galing dito, kapag patungo doon sa bundok na pupuntahan namin. Pero itong lugar na ito mga tol, bundok na rin ito. Andito na kami sa kabundukan pero hindi pa masyadong ano. So malapit-lapit lang naman siguro mula dito. So galing po sa highway papunta dito, kaya pa siguro mga, di ko tiyak kung anong oras. So kanina umaga pag alis ko ng bahay, mga ano na yun, oras na yun,